reforma sa Senado kailangan na ayon kay Senador Tito Soto. Alam niyo si Soto, napaka-veteranong senador ito. 1992, hindi ako nagkakamali, naging senador na po ito. Tama, panahon pa ni Ramos Ramos administration na senador na ito Pabalik-balik na veteranong senador, naging Senate President, Majority Leader, at marami hong hiyawakang mga komitiyan. So veteranong po itong si Senador Tito Soto, kaya siya nakakapagsalita ng ganito. Nakikita niya, nalalaman natin lahat. Talaga naman pong matinding pinag-uusapan. Sa halip na ang Senado ay maging halimbawa sa katahimikan, development at kaunlaran. Sila ngayon ang pinag-uusapan dahil kahiyahiya, makasariling galaw, at hindi ho makataong galaw ang kanilang ginagawa doon ho sa padribol-dribol, padelay-delay at umiiwas na magkaroon ng trial, samantalang ang saligang batas ang nag-uutos sa kanila. Kaya tulad na sinabi ko, ang Senado dapat maging halimbawa sa magandang buhay, magandang gobyerno, magandang pagrespeto sa batas. Sila po ang inuusig ngayon. Sila po yung kabaligtaran ng ginagawa. Kaya si Senator Tito Soto hindi na po makatiis. Reforma kailangan na ayon kay Senator Soto. Kung meron daw sasama sa kanya, gusto niyang palitan. Gusto niya talagang magkaroon ng pagbabago. Ibabalik daw niya ang magandang imahe. Ibabalik daw niya ang tunay na Senado. Kasi sa kasalukuyan daw ay talagang ibang-iba. Matindi, no ha? Yari dito itong mga naghahawak ngayon, si Escudero at Tolentino. Kasi talagang sila'y kahiyahiya ang mga galaw. Lawyers Group, ibig sabihin samahan ng maraming mga abogado na nagsalita na. Hindi lang po College of Law Faculty, nandiyan na rin po yung LaSalle, yun po ang mga abogado sa LaSalle, samahan ng alumni ng mga malalaking eskwelahan ng Ateneo, ng LaSalle, ng UP. Alam ko meron din pangilan-ilan ng mga lawyers coming from University of Santo Tomas, UST, ang naghahayag na rin po sila. At yung iba pang mga abogado ng mga membro ng Integrated Bar of the Philippines, nandiyan na din po ang mga retired Chief Justice, retired Associate Justice ng Supreme Court, retired Associate Justice or Justice ng Court of Appeals. Lahat sila ang sinasabi ay iisa. Ang trial sa Senado ang kailangan ng bayan. Hindi dapat umiiwas, hindi dapat pinatatagal ng mga senador sa kasalukuyan ang trial kasi yan ay utos ng saligang batas. At dahil dyan, nabubuo na po yung issue na pwedeng kasuhan itong mga senador kapag kanilang itinuloy yung kailang draft resolution na tapusin ang trial nang hindi pa nauumpisahan. Pwede pa hong kasuhan ng disbarment ang Senate President na Escudero at kung sino mang abogadong senador na papabor sa resolution. Ang resolution at saka Senate rules ay hindi dapat masunod. Hindi dapat yan ang sundin kumpara sa saligang batas. Hindi pwedeng sapawan ng resolution at ng Senate rules ang saligang batas. At pag itinuloy niyo yan, magkakaroon po ng malaking problema yung mga abogado dyan at mga senador. Ang mga senador pwede yung kasuhan. Ang mga abogadong senador pwedeng mag-file ang mamamayan ng disbarment kasi labag sa batas yun, hindi niya naintindihan ng batas. Ang saligang batas ang pinakamataas, hindi ang kanilang paniniwala. Ayan po, matindi. Anyway, ito, pakinggan po ninyo itong ilang bahagi ng statement, pahayag sa interview kay Senador Tito Soto din sa kanyang paniniwala. Diyan ba yung impeachment kay VP Sara? Oo, hindi. Kaya nga siguro ako, lalo akong kinukonsider ko na pag ako'y nalok nila o ako'y tinulak nila, tatanggapin ko talaga sapagkat nakikita ko maraming dapat ituwid Maraming dapat i-correct sa takbo ng Senado ng itong nakaraang taon. Medyo nasisira ang reputasyon ng Senado Doon ako kinakamahan. I've been there for 24 years. There is a special place in my heart for the Senate. Kaya naiinis ako at nalulungkot ako pagka naririnig ko na maraming reklamo ang iba't ibang mga tao. Ano po yung sinasabi ninyo dito, Sen, na kailangang i-correct? Reforma, correct. Well, una sa lahat, itong issue ng impeachment, whether carry over o hindi ito, may rules ang impeachment rules. Impeachment court, mayroong impeachment rules, mayroon ding rules ang Senate rules. Pero all this would have been avoided kung noong February 5 natanggap ng Senate President or ng Secretariat yung articles of impeachment. At dapat ginawa ng leadership ng Senate, ni-refer sa floor. Dinala sa floor at ni-refer sa Committee on Rules. Right. So, from February 5, alas 7 pa sila, alas 4 ng hapon nila natanggap
alas 7 ng gabi nag-adjourn sila eh. They had 3 hours. They only need to do is 15 seconds to refer it to any committee. Wow. So, kaya hanggang ngayon, medyo naguguluhan sila sa usapin. Kailan nila-take up yan? June 2, June 3, hindi pa rin nire-refer. It's still in the hands of the Senate President. Hindi tama yan eh. Yeah. Ang kailangan doon. So ayun, hinostage talaga. Ni hindi raw nakarating sa Rules Committee. Grabe. Mula February 5, nasa Senate President. Wala sa House sa Rules Committee. Ano ba yung chairman ng Rules? Ang Majority Leader. Then ang Majority Leader, ang trabaho niyan magkalendar, yung business of today, yung mga tinatalakay sa Senado, sa plenaryo, dadaan sa Majority Leader, chairman ng Committee on Rules. Lahat doon dadaan. Hanggang ngayon pala, hindi pa nakakarating doon eh. Nasa Senate President pa. So talagang hinostage tayo. Hindi totoo na walang oras. Hindi rin totoo na nagtrabaho sila. Talagang hindi talaga sila naggalaw. Hanggang ngayon. Grabe. Nakakagalit na ito. Well, inuulit natin. Alam ko marami na mga Pilipinong nagsasawa dito. Pero huwag kayong magsasawa. Kasi po nakataya ang ating kinabukasan dito. Ang saligang batas po ay napakahalaga. Di balik kung yung mga pangkaraniwang batas na hindi nila sinusunod, maaaring okay pa eh. Pero ito saligang batas po ito. Dito nakasalalay ang kinabukasan, seguridad, katatagan, development ng bansang Pilipinas at ng 115 milyon Pilipino. Ganun pong kasensitibo ang saligang batas. Pinakamataas na batas. Kaya nga saligang batas, Constitution, Philippine Constitution. Di ba merong US Constitution? Marami mga bansa na lahat mayroong Constitution. Lahat yun ay sinusunod. Dito sa atin, kaya nga, Philippine Constitution. Pinakamataas yan. Pero dahil nga ako sa pamumulitika nitong si Escudero at ng ilang mga senador, ayan ang nangyayari ngayon. Kung yung mga senador, hindi gumagalaw, pero ito nag-iingay na po ang maraming mga abogado, yung alumni, yung samahan, asosasyon ng mga abogado sa Pilipinas, tulad na sinabi ko, UP College of Law, Faculty, LaSalle, University of De La Salle, ang UST, Ateneo, at iba pa. Yung Sambeda, by the way, yung Sambeda. Meron din po mga abogado mula sa Sambeda. Nagsalita na rin. Mabibilang mo lang ho sa daliri ng ating mga kamay, sa ating ang iilang mga abogado nagsasabi na medyo alanganin. Pero majority ng mga senat, mga abogado sa buong Pilipinas, ay iisang sinasabi. Obligasyon nyo yan. Constitutional duty. Katulad ni si Senador Cayetano at Senador Gatchalian, yan ang sinasabi. Constitutional duty namin ito. Ang problema, wala silang magawa dahil yung kailang Senate President, iba ang galaw. Kaya dapat talagang sipain na, tanggalin na as Senate President, ito si Escudero. Ito na yung balakid ng demokrasya, balakid ng kaalaman, balakid, harang ng paghanap ng hustisya ng mga Pilipino sa mga posibleng pagkakamali, paglustay ng pera ni Sara Duterte sa Department of Education at Office of the Vice President.